Alleluia, 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 Alleluia. Ito Kristo ay sinugong upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kaniyang nilakhan. Gaya ng kaniyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga. Araw ng pamamahinga, tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila ay lalaya at sa mga bulag na sila ay makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalumbo niya ang kasulatan at maatapos isauli sa tagapaglingkod, siya ay naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo." Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kaniyang napakahusay na pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayo pong lahat ay muling tinipon ng ating Panginoon at tayo ay nagpapahayag ng ating pasasalamat at pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng pakikibahagi ng banal na Eucharistia. Ngayon pa lamang 5:00 ng umaga, isang araw
bago ang kapistahan ng ating mahal na Poong Hesus Nazareno, napakadami ng tao dito sa loob ng Quiapo. Kung inyong mapapansin, mamayang 3:00 ng hapon, magsisimula na ang ating tinatawag na Fiesta Mass. Ibig sabihin, kung magsisimba kayo, mamayang 3:00 ng hapon, yon ay considered misa na para sa araw ng kapistahan. Kaya ngayon pa lamang, napakaganda na ng ating altar bilang paraan ng ating pagbibigay papuri at luwalhati sa ating nag-iisang hari at Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Kaya maaari bang itaas ang kamay at pumalakpak ng pinakamalakas? Sa ating hari at tagapagligtas, ang ating mahal na Poong Hesus Nazareno. At narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito, kung saan binasa ni Jesus Nazareno ang bahagi ng kasulatan at sinabi niya na naganap na ang propesiyang ito. Tunay ngang si Jesus Nazareno ay ang kaganapan ng kasulatan at kaganapan ng mga propeta. Uulitin ko po, si Jesus Nazareno ang kaganapan ng mga propesiya at kasulatan. Siya rin ang kaganapan ng mga propeta. Ibig sabihin, sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, na ipahayag na ng Diyos Ama ang lahat ng kaniyang nais sabihin sa pamamagitan ng kaniyang anak. Kaya nga, narinig natin sa Ebanghelyo na sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, matatagpuan natin ang kalayaan at kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, masusumpungan natin ang kagalingan sa ating mga sakit at karamdaman. Sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, mararanasan at mararamdaman natin dito sa lupa bahagya ang kaharian ng Diyos. Subalit ang tunay na kaganapan ng kaharian ng Diyos magaganap sa kaniyang muling pagbabalik. Kaya nga sa pagdating ni Jesus Nazareno, naranasan at nakita natin ang pagmamahal ng Ama. Sapagkat si Jesus Nazareno ang mukha ng awa at pag-ibig ng Diyos. Kaya nga narinig natin sa unang pagbasa na hindi natin pwedeng sabihin iniibig natin ang Diyos kung kinapopuotan naman natin ang ating kapwa. Ibig sabihin nito, kapag mahal natin ang Diyos, dapat mahal din natin ang ating kapwa. Hindi natin pwedeng sabihin iniibig natin ang Diyos, ngunit hindi naman tayo nagmamahal sa ating kapwa. Kaya nga ang pag-ibig ay may 200. Pag sinabing tayo'y umiibig, iniibig natin ang Diyos at iniibig din natin ang ating kapwa. Kaya nga ang panawagan ng ating simbahan para sa pagdiriwang ng mga gawain ng kapistahan ng mahal na Poong Hesus Nazareno, tayo ay magbigayan sa isa't isa. Kung tayo ay pupunta dito sa simbahan ng Quiapo o maging sa Quirino Grandstand, dapat mayroon tayong disiplina at pagsunod sa alituntunin na ipinatutupad para maging banal, maayos
at ligtas ang ating pagdiriwang. Pinakikiusapan ang lahat ng iba yung pag-iingat. Kaya nga, bilang malasakit na rin sa ating kapwa, kung sakaling ikaw ay nakakaramdam ng bahagyang pag-ubo, sipon, hindi magandang pakiramdam, mas mainam na mamalagi muna sa inyong tahanan at magpahinga. Huwag kayong mag-alala sapagkat nakatutok naman ang ating social media platforms upang ibigay sa ating mga kadiboto ang mga kaganapan dito sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, maging ang mga gawain sa Quirino Grandstand. Ibig sabihin, bilang pagmamalasakit sa ating kapwa, dapat iniisip natin ang kabutihan ng lahat. Gayon din sa ating mga kapatid, kadiboto at mga mananampalataya na buntis, mga bata, maaari rin kayong tumutok sa ating social media platforms. Dahil naman, inaasahan natin ang pagdagsa, hindi lang ng libo-libo, kung hindi milyon-milyon nating kadiboto mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas na nais makibahagi sa ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia at mga gawain sa Quirino Grandstand. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang diwa ng pag-ibig lagi nating isapuso. Ito ang puso ng ating Ebanghelyo na ang bawat isa sa atin mag-ibigan gaya ng pag-ibig ng Ama sa kanyang anak at sa sanlibutan. Kaya nga kung may pag-ibig, may pagbibigayan. Dapat hindi rin nagtutulakan. Kaya nga rin ng aming malawakang panawagan na sana'y tulungan din ninyo kaming ipahatid sa inyong mga kamag-anak kaibigan o sa mga dadalo ng taunang traslasyon. Bawal po ang pagsampa. Pagsampa, hindi pagsampa. Sapagkat kung tayo'y sumasampa sa andas ng mahal na poong Jesus Nazareno, unang-una, hindi ito ligtas. Ito ay mapanganib. Ikalawa, hindi natin nabibigyang pagkakataon ang mga bata, ang mga matatanda, ang mga may sakit na naghihintay ng prosesyon at nagdarasal pagdaan sa kanilang harapan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya dapat sundin natin ang alituntunin na ibinibigay ng simbahan para maging banal at maayos ang ating pagdiriwang. Sapagkat ang tunay na deboto sumusunod. Ang tunay na deboto nasa puso niya ang pananampalataya. Bagamat mahalaga sa atin ang paghalik, ang paghipo sa mahal na poong Jesus Nazareno, mahalaga pa rin higit sa lahat ang ating pagsisimba, ang pakikinig sa mabuting balita at mamaya sa banal na komunyon, ang pagtanggap sa tunay na katawan ni Jesus Nazareno. Sa ganitong paraan, magiging makabuluhan ang ating pagdiriwang ng kaniyang kapistahan. At higit sa lahat, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, hindi natatapos sa January 9 ang ating pagbabago at debosyon. Dapat sa araw-araw, masalamin sa atin ang tunay na larawan ni Jesus Nazareno. Dapat masalamin sa ating kilos at paggawa ang pagiging tunay
na disipulo ni Kristo. Simple lamang, dapat taglay natin sa araw-araw ang pag-ibig at habag na ipinadama sa atin ng ating Panginoon. Dapat sa araw-araw ng ating buhay, pinipili natin ang tama at mabuti. Sa ganitong paraan, pinipili nating lagi ang Diyos. Sapagkat kung iniibig natin ang Diyos, pinipili din natin ang tama at mabuti, hindi lamang sa ating sarili, kung hindi sa ating kapwa. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Itaas ang kamay at ibigay ang pinakamalakas na palakpak sa ating Hari at Tagapagligtas. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva!